At pawang Dali lang po pumulitika ni Vice President Sara Duterte ang ikalawang impeachment complaint laban sa kanya. Ang sagot ng Akbayan Party List na nag-endorso sa impeachment complaint, puro palusot ang Vice-Presidente. Sumagot na po ang Akbayan Sumagot po ang Akbayan. Tutok si Darlene Kai. Ang impeachment complaint na Bobo inendorso ng talaga to siya. Akbayan ay isang Ang bobo talaga, no? Alam mo, makikita mo yan sa dinideliver na salita ng tao, kita mo may binabasa na ganyan, hirap na hirap siya. Ang impeachment yung bobo talaga. papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Pumalag si Vice President Sara Duterte sa ikalawang impeachment na isinampa ng civil society at religious groups na inendorso ng ML Party List at Akbayan Party List. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Binanatan niya rin ang grupong Akbayan at si Senator Arisa Hontiveros na dating naging kinatawan ng Akbayan Party List. Walang kredibilidad ang Akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Isa raw uri ng harassment ang tangkang impeachment laban sa kanya. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong Akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Buwelta ng Akbayan, puro palusot daw ang bisi at hindi pa rin maipaliwanag kung saan napunta ang mahigit 612 million pesos na confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Tingnan mo, tapos sasabihin niya, pamumuliti ka, hindi mo nga pinaliwanag. Nagtago ka sa Supreme Court. Aray ko. But for something she insists has no merit, it rattled her enough to release a video message. Not to answer the serious charges. Tingnan mo, tama po siya, Nararatel na si Sara. Totoo po yun, nararatel si Sara dito. Nararatel na, kinakabahan na po siya sa mga nangyayari. Kaya napa-broadcast siya ng Sabado, Pero para atakihin ang Akbayan at ang aming senadorang si Risa Ontiveros. Tama na ang palusot, Madam Sara. Stop panicking and prepare to be impeached. Oo, yun. Sa isang pahayag, sinabi ni ML Party List Representative Laila De Lima Nako, si Laila De Lima, ewan ko, Ma'am Laila, medyo nagtatampo ako sa'yo, Aray ko. Medyo nagtatampo ang mga vlogger sa'yo, Ma'am Laila De Lima, BBBM vlogger. Nakakalimot ka na sa sumpaan, Ma'am Laila De Lima, Aray ko. Alam mo yan, Nakakalimot ka na yata sa sumpaan, Ma'am Laila De Lima. At sa mga dilawan dyan, nakakalimot kayo sa sumpaan, Kayo ang nag-i-initiate ng gera, kami, hindi kami, Pinipilit nyo, Pinipilit nyo na iakyat ang substance kay BBM, Ma'am Laila De Lima, huwag nyo kalimutan ng sumpaan, alam nyo yan, hindi ko nababanggitin. Tanungin nyo na lang si Sentry. Aray ko. Wala kang puso, hayop ka! Ma'am Laila De Lima, huwag tayong kakalimutan ng sumpaan. Kilala mo si BBM, alam mo yan, Ma'am Laila De Lima, kilala mo si BBM, alam mo yan. Kilala mo yan. Imposibleng hindi mo kilala si BBM. Dahil kung hindi mo kilala si BBM, walang mag-aasikaso sa kulungan. Aray ko. Ayoko nang sabihin Ayoko nang sabihin. Pero yan, mga dilawan hindi kami nag-uumpisa ng gera. Diba? Hindi kami nag-uumpisa ng gera dito. Hindi kami nag-uumpisa ng gera dito. Ang sinasabi lang namin, okay na Ma'am Laila Wala nang substance Pero, pinipilit mo pa rin. Pinipilit mo Ang dami na nagsabing walang substance. Pinipilit mo. Alam mo naman may tiwala. Alam mo, eto aminin ko. May tiwala sa si BBM. Alam mo yan Alam mo yan. May tiwala sa iyo ang administrasyon. Kinuha ka pa nga na magiging prosecutor Kayo ni Jokno Hindi pwede sabihin ng mga dilawan na ibang klase talaga si Ma'am Laila De Lima at si Jokno. Talaga may paninindigan sila. Ano paninindigan nyo? Walang substance. Ano paninindigan nyo, Ma'am Laila De Lima? Wala kang substance. Pero pinipilit ni Jokno. Ayoko na lang magsalita Aray ko. Basta, mga dilawan,
mga piklawan, hindi kami ang sumusunog ng tulay nating dalawa. Tandaan nyo ha, wala kaming sinusunog na pagitan nating tulay. Kayo, yung iba nag-i-initiate niyan. Ngayon, wala po kaming problema. Wala po kaming problema. Kung kayo gusto nyo na kung yung sa pamamagitan ni Ma'am Laila de Lima, pinapakita niya na kailangan na masunog ang tulay ng dilawan at ng mga loyalista, wala namang po problema eh. Eh di, wala akong problema. Pero kami, hindi kami ang nagsimula. Ha? Hindi kami nagsimula. Dahil sa totoo lang po, alam nyo, kilala nyo kami. Ang laki, ha? Ang laki ng respeto namin kay Trillanes. Ang laki ng respeto namin kay Sentry. At kilala kami ni Sentry. Alam namin. Oh, kilala kami ni Sentry. Pero, ayaw nyo sundin ang pakinggan ng sinasabi ni Sentry. Kayong dilawan, huwag kayong masyadong purist. Kayong dilawan, di ba? Lawakan nyo naman yung mga utak nyo. Ha? Magsusunog kayo ng pagitan ng tulay natin ngayon. Magte-2028. Nagpi-feeling na naman kayo na kayo ang dapat maging malakas. Yan ang mahirap sa ibang dilawan eh. Bibitaw na naman kayo. Magsosolo kayo. Kayong malakas. Magiging purist kayo. Magiging kayo lang ang may sariling mundo nyo. O yan. Bandang uli, tayo lahat ay, nako. Diba? Yan na naman kayo. Lumalabas na naman yung ugali eh. Lumalabas na naman ang ugali ng ibang dilawan. Ayan na naman sila. Ayan na naman yung ugali ng mga dilawan. Biglang nagkakaganyan. Oh, wala na nga substance, pipilit nyo pa. Diba? Kita-kita naman ng taong bayan, hindi minanipuli eh. Walang substance. Pero sila nila joke no, etong si Ma'am Laila de Lima, pinipilit pa. Pinipilit pa nila. Oh, di ba? Ano sabi ni Rodney? To be honest, the Rebels have more chance of winning this 2028. Hindi mo masasabi yan. Hindi mo masasabi rin yan. Aray ko. Hindi mo masasabi yan. Hindi na nga natin nasabi na di ba? Na mananalo sila Bongo eh. Hindi natin masasabi lahat yan sa eleksyon na yan, di ba? Pero masasabi natin, yung ugali ng tao, iba, nag-iiba, pagkatapos mong bigyan ng pagkakataon. Yun ang mahirap dun eh. Yun ang mahirap dun. Diba? As if na hindi nila kilala si BBM. As if naman. Aray ko. As if naman na parang hindi nyo kilala si BBM. And as if naman, ha, na wala kayong background sa law. Hindi kayo marunong sa batas. Kayo marunong kayo sa batas, alam nyo eh. Ba't yung ibang abogado bumoto ng walang substance, kayo hindi? Kita-kita nyo naman eh. Walang substance, pipilit nyo pa. Ito ang pinakamalakas. Ito pa, Ma'am Laila de Lima. Ito pa. Ang galing mo sa batas, pinipilit mo yung saldi ko. Pinipilit mo yung saldi ko. Yung saldi ko ba na authenticate na legit? Ano ba sabi sa batas? Kailangan legit ang ipepresent na evidence. Tignan mo nga nagkalat sa FB, ang daming AI, kuwang-kuha yung kay saldi ko. Tapos ipipilit mo yung saldi ko. Ano yan, Ma'am Laila de Lima? Ano yan? Nauubusan ka na ba? Aray ko. Ha? Doon ako talagang bumaba ang pagtingin ko sa'yo. Dati okay pa eh. Ang taas ng pagtingin ko sa'yo kasi ang galing mo sa batas. Biro mo, ipipilit mo yung kay saldi ko? Hello? Ipipilit mo yung kay saldi ko? Sure? Aray ko. Sige nga. Kayong mga dilawan, explain mo nga yun. Kayong mga dilawan, explain nyo ngayon bakit pinipilit ni Laila de Lima yung video ni saldi ko. Kayo mismong mga dilawan na ang nagbabati ko sa video ni saldi ko. Tapos si Laila de Lima, pinipilit niyang matinding ebidensya yung video ni saldi ko. Saan tayo lulugar niyan? Aray ko. Di ba? Sabihan niyo si Ma'am Laila de Lima, ang pangit ng pagkakagawa ng saldi ko niya. Nagiging totoo lang po tayo dito ha. Nagiging totoo tayo kasi hindi natin mapapalampas yun. Parang ipilit mo yung kay saldi ko. Authenticated ba? Alam niya mismo yung batas eh. Alam niya mismo yung justice system. Dahil naging sekretary siya ni Pinoy. Tapos ipipilit mo yung saldi ko. Sus mio. Anak ng... ano mga dilawan? Alam nyo na yan. Tibay ang ebidensyang inilatag sa inendorso nilang impeachment complaint.
Patunayan daw dapat ng bise na walang basihan ang mga alegasyon dahil kung hindi, dapat daw siyang managot sa mga akusasyon ng paglustay sa pera ng taong bayan. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni Senator Hontiveros. Nasa tanggapan na ni House Speaker Bogie D ang 2 verified impeachment complaints laban sa bise. Ang inaabangang susunod na hakbang ay ang maisama ito sa order of business sa plenaryo ng Kamara. Ang nagpakilalang dating civilian intelligence agent ni VP Sara at ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Ramil Madriaga, handa raw humarap sa pagdinig sa Kamara sakaling ipatawag siya. Ilan sa mga akusasyon ni Madriaga ay pinondohan umano ng mga drug dealer at pogo ang election campaign ni VP Sara noong 2022. Siya rin daw ang bagman o taga-deliver ng bisay ng malalaking halaga ng pera. Pero paglilinaw ni Madriaga, walang lumapit o nag-abiso sa kanya na isinama ang kanyang affidavit sa reklamong inendorso ng Akbayan Group. Nung may file tong impeachment na to, hindi ko nga namin alam na gagamitin. Sa news report ko lang nalaman na ginamit pala nila as one of the grounds. Yan. After filing, wala hong lumalapit na i-ready na or what. Nauna nang pinabulaanan ni VP Sara ang mga aligasyon ni Madriaga para sa GMA Integrated News. O, yan O, ayan po ang sinabi ng Akbayan at ni Laila de Lima. Ayan, Ma'am Laila de Lima, umayos tayo. Di ba? Alam nyo na yan. Anak ng weteng, ayaw ko na lang magsalita dito talaga kasi baka may masaktan na ng mga kaibigan natin Dilawan eh. Ayoko lang talaga makasakit ng Dilawan ngayon eh. Dahil, baka sabihin nyo, pero, hindi po kami titigil, ha? Huwag nyo pong sabihin na, porket ganyan, hindi namin kayo babatikusin. Once na nararamdaman na namin na binabatikos nyo na si Presidente, wala pa kaming gagawin talaga kundi bumatikos. Ha? Wala po kami babatikusin namin kayo. Diba? Mahirap po yan, ha? Ako kasi, may alam ako kay Laila de Lima. Kaya nagagalit ako. May alam ako dyan kay Laila de Lima na may ay, hindi ko talaga pwede masabi. Ha? Kasi yung ibang dilaw dyan, nagmamagaling lang. Wala kayong alam about Laila de Lima. Kung malalaman nyo lang ang ginawa ni BBM kay Laila de Lima, baka mapawaw ka. Baka mapawaw ka. Aray ko. Ha? Alamin nyo muna. Kaya nagagalit si Sentry. Alam nyo po kaya nagagalit si Sentry. Ganyan yung mga ibang dilawan eh. Di ba? Biglang nagmamagaling. Di ba? Biglang nagmamagaling eh. Biglang nagmamagaling. Ewan ko lang. Sa kalalagyan ni Sentry. Ayoko pa sabihin. Sa kalalagyan ni Sentry ngayong 2026. Tingnan natin mga dilawan kung anong masasabi nyo kay BBM. Sige. Yan, ninamon ko kayo. Sige, banatan nyo si BBM. Tapos, pag si BBM may nilagyan si Sentry, sabihin nyo, wow, BBM, mapapawaw kayo ngayon kay BBM. Aray ko. Yan eh. Yan tayo eh. Yan kasi tayo eh. Ha? Yan kasi. Pag tinutulungan tayo, minsan, nagkakaroon tayo ng Alzheimer's. Abangan nyo, mga dilaw, mga pink. Pag si Sentry, gugulatin kayo, mismo ni Sentry. Wala kasi kayong alam eh. Ang alam nyo lang, ngumakngak. Yan ang mahirap sa ibang dilaw eh. Masyado kayong purist. Masyado kayong, kailangan kayo ang bida. Yung ganyan ibang dilaw eh. Kailangan sila ang bida. Sila ang malinis. Yung naging dilaw nila ang ipagmalaki. Aray ko. Walang perpekto. Handaan nyo mga dilaw na iba dyan. Wala pong perpekto. Ha? Lahat ng administrasyon, walang perpekto. Lahat ng gabinete, walang perpekto. Miski si BBM, hindi perpekto. Pero kayo kung basta perpekto. Diba? Gusto ko lang i-voice out yan. Yung nangyari, yung nangyari dyan sa ginawa ni Laila de Lima, ayos na yung mga une. Biglang hinabol niya yung kay Saldi ko. Aba, iba na yan. Ayos na eh. Ayos yun eh. Ayos yun, dumaan si de Lima sa proseso na, sa tingin niya, in his own idea, na may substance. Okay, ayos lang yun. Own idea niya eh. Pero, nung inirit niya, malakas po ang ebidensya. Lalong-lalo na, etong kay Saldi ko, na sinabi si BBM, merong 100 billion
Ayon sa video ni Saldico. Ano yun? Ano yun? Pinaniwalaan mo yung video ni Saldico? Isa kang Secretary of Justice ni Pinoy? Sure ka? Aray ko. Ayan lang yan lang sasabihin sa amin sa inyo mga dilawan. Ayaw namin sunugin ang tulay natin. Pero kung kayo na nag-uumpisang manunog ng tulay, kayo bahala. Pero etong tulay na to iniingatan natin dahil hindi pa tapos to 2026 pa lang. Pero ngayon parang pinapakita nyo sinusunog nyo yung tulay. Di ba? Sinusunog nyo yung tulay. So be it kung so be it. Pero hindi kami ang nag-initiate. Kasi ayaw naman namin palabasin nyo na yung mga loyalista, yung mga BBM vlogger, ay manggagamit lang kami. Hindi sa amin nagumpisa to Kayo nagumpisa na ito. Di ba? Pulongge si Yotman, di ba? Hindi kami nag-uumpisa di ba? Kasi parang, alam nyo ibang dilawan dyan? Alam nyo ibang dilawan? Mga ibang dilawan? Kaya kayo nababansagang ang dilaw, ang DDS nagmula sa mga dilawan talaga Totoo yan. Wala pa kayo dyan. Si Cory Aquino, baka si Cory Aquino ang nagposisyon kay Duterte, baka hindi alam ng ibang dilaw dyan. Aray ko. Ang dami kong nire-respetong dilaw sa totoo lang. Ang dami kong nire-respetong dilaw talaga Ang dami. Una na dyan si Sentry. Ayan, sila Jesus Falsis. Nirespeto ko yan Diba? Pero, alam niyo naman, pag mali talaga, tinaatake ang Pangulo, hindi pa pwede yon. Hindi pa pwede yon. Sabi ko nga sa inyo, yung mga isipin nyo na lang po, yung pinaglaban ng dilaw. Hindi nyo makuha yung justice sa ICC. Sino ba trumabaho? Yun na lang Yun na lang Sino ba yung trumabaho? Matagal nyo nang sinisigaw. Nila Father Flavi. Diba, Father Flavi? Yung mga sinisigaw nyo. Hustisya sa ICC. Sino ba yun? Kung hindi kayo pinakinggan ng isang presidenteng may puso. Yun pa lang Tapos ipipilit mo, Ma'am Laila de Lima, video ni Saldico. Aray ko. Ayan. Di ba? Sa mga loyalista, wala kami lahing DDS. Ang lahi talaga ng DDS, nasa dilaw yan. Si Cory ang nagluklok kay Digong sa Davao. Ayan yan. Tingnan nyo sa Google. Pero hindi ako naniniwala na ang dilaw DDS. Aray ko. Pero kayo bahala Kung gusto nyo sunugin ng tulay, so be it. Pero hindi sa amin nagsimula. Hindi sa amin nagsimula yan. Jinky, pasok! Yun. So, babalikan lang nila yung Yung isa. pangalawa, dahil yun ay naging sufficient in form but insufficient in substance. Pero dahil nga binaliktad, Oo. does it mean na the majority would say that that is sufficient in substance, you should use that as the articles of So, impeachment? alin dun sa dalawa? Pwede rin ba Oo. nilang sabihin nung plenaryo na, hindi, kahit yung isa, yung una na insufficient in Oo, form, kasama sabihin din. nyo, pwedeng dapat insufficient yun in both form and substance. Pwede kayang ganon. Titingnan natin. Sige, Dahil ang ating babalikan pa pong natin mission si control Kong Jinky. ay nagsusumikap na Tawagan mo. makonekta muli ang ating pong zoom papaya sa Batangas. Ang signal po dun sa Batangas. Okay, dito na tayo kay Ma'am Jinky Luistro, Tony Enrica. Yes, I'm back. So, Ayan. it's a signal. Yes, Opo, so opo. it's okay po. Anong tanong ni partner Rica, kapag sakali hubang baligtarin ang plenaryo, no, at sabihin nila na, hindi, balik niyo yan sa Justice Committee at nire-reverse namin ang desisyon, will it affect also the first impeachment complaint that was already declared insufficient in form and substance, o dun sa pangalawa lang po na sufficient in form but insufficient in substance? Actually, ang naging findings namin dyan, Tony, parehas silang sufficient in form. Pero yun ba? parehas silang insufficient in Ay, substance. oo nga, No? tama, tama. So, I think Nawala ako, if ever there will Naglolo ko pa yung camera ko. Lahat na lang naglolo ko Pakinggan nyo muna, ayusin ko lang yung camera ko, saglit lang. be disapproval, it will focus on our declaration of insufficiency in substance. For no? both. In which case, we will be constrained to come up with our articles of impeachment on the basis of the two impeachment Ayun complaints. nga. Yun na. So, kung ano yung rason o dahilan ng dalawa? Yes. From those Pwede pa palang bumalik Pwede pa palang bumalik ang impeachment impeachment ni BBM sa Commission on Justice pag bumoto sa plenaryo. Pero problema yung plenaryo dahil ang plenaryo po ay sa totoosin lang po kung napapansin nyo, ang plenaryo po ay
ang plenaryo po ay composed ng malakas po dyan, almost 80 to 100 congressman ay lakas. Ha? 80 to 100 congressman po dyan ay lakas. Lakas CMD. Ang party po ng Pangulo. Meron din po dyan, ang pangalawa po ay NU. National, NU yung kina Kiko Barsaga at basta yung NU. Yan po. Ano ba yun? MU? MU? Ano yun? NU? Ano ba yun? MU? Sino ba yun? Kay Kiko Barsaga? Ano ba yun? NU? MU? Mutual Agreement? Aray ko. Oh. Diba? Kaya, delikado talaga. Delikado yan. Hindi delikado yung sa plenaryo kay BBM. Ang delikado sa plenaryo, NUP. Ayan, National Umusbong Party. Ayan, NUP. Diba? Ayan po, NUP. At saka yung iba-iba dyan. Ayan po ang pangalawa. Ang lakas CMD po ang marami dyan. Kaalyado ng Pangulo yun. Kaya malabo yan. Ang malamang-lamang kapag dumating ang plenaryo dito kay Sara. Dahil, ayun nga, ang boto kailangan 106. Inuulit ko, kailangan 106 ang makuha para ma-impeach si Sara. Napaka-basic lang nun. Things, we should be able to consolidate the offenses, the grounds, the causes of action, Oy, shoutout kay Ma'am Luisa Macmelon ha. until we are able to come up with the articles of impeachment na aaproban din sa plenary. Kaso nga kung Jinky, wala naman tayong medical basis. Kunyari, Sa doon sa drug pagsasabi na addiction. he's a drug addict, will you be the one to find that medical evidence, to present that to the plenary level? Di po ba? Kung yun nga nakita nyo, hindi siya sufficient eh. O sa trial Well, proper I think in that case, the consensus of the members of the Justice Committee should be considered as to which offenses and grounds will be included in the articles of impeachment. so Kasi may leeway. tama ka dun, Rica eh. Pagdating dun sa allegation ng drug addiction, one, wala namang personal knowledge yung complainant. Two, wala din tayong medical records to show, so we do not know really how it will pass the standard of personal knowledge and authentic record, which is a requirement in the verification, no? Yes. Alam mo, parang hindi pa to nangyari before eh. I was asking my seniors kung nangyari na ba ito before. So sabi nila wala pa. But if ever there will be occasion like this na mapapabalik, no? Tingin ko lang I am inclined to believe dapat may consensus din ang Justice Committee pagdating sa consolidation, specifically aling offenses at aling grounds ang isasama sa articles of impeachment, no? Ayaw But that pala. is in case lang In na case mari-reverse. Correct. Pero kung aaproban naman nila, kung aaproban naman ng plenary ang committee report, then that will finally put an end to the Close, impeachment process against the President. Selyado na. Magiging final na yung Yes. dismissal ng impeachment complaints. Kaya nga po, tinanong si Presidente kanina, Congresswoman, no, yung reaction niya nga dun sa pagbasura dun sa impeachment complaint sa House Justice Committee, sabi niya natutuwa nga naman daw siya dahil ito ay parang distraction lamang at para mas makausad na Distraction naman po talaga eh. Distraction. Diba? Pangulo, alam mo natin inulit dito, Pangulo ang nag-expose, Pangulo ang i-impeach. Aray ko. Diba? Isipin mo, binatikos niya yung Kongreso at Senado. Kung na-impeach si BBM, ibig sabihin, nanalo yung ibang magnanakaw. Aray ko. Diba? daw ang gobyerno, ang administrasyon sa mga mahalagang trabaho ay mabuti nga daw na binasura ito. Pero I guess hindi pa ho nga namin tapos yung proseso. Hindi pa na siya pwedeng matuwa ng lubusan dahil may plenaryo pa. At yung Justice Committee report, may possibility pa, whatever possibility there is, na ma-reverse pa ito. Ngayon, you're presenting the committee report on Monday to be voted on by the committee membership. And it depends if they will include that in the order of business for Monday, ha? sa committee, What I am certain, as a committee, yes. Committee lang, we are intending to vote on the committee report on Monday. Ayan na. Ayan na po ha. Monday na, Sara. Kaya pala, ilang araw ka na naman hindi makakatulog, Sara Duterte. Ilang araw ka na naman hindi makakatulog. Monday na. Ilang araw na lang. Ayan na, tatalaka. Iba kasi po ito. Tatalakayin na dito yung form. Di yung form, pasado na. Yung delikado dyan, yung substance. Yung substance po ang delikado dyan. Yan ang mahirap dyan. Nako po! Aray ko. Kasi meron lang isang congressman dyan na
sabihin na, totoo ba to na na si Sara Duterte kumikita sa Pogo? Yes, Your Honor. Sufficient in substance yan kasi ganito. Eh, paano mo papatunayan? Ngayon, no, mahirap. Eto po, si Ramil Madriaga, magpapatunay. Patay! Aray ko. Oh, yun ang mahirap doon. Kaya nga, malayo yung kay BBM. Yung kay BBM kasi sasabihin nila, BBM parametrics, wala. Adik si BBM, wala silang mapakitang ebidensya. Eto, may papapatunayan ka ba na si Sara kumita sa Pogo? Opo, in substance yan. Sino iarap ng akbayan or ng mga nagreklamo? Si Ramil Madriaga po, andito. Oh! Diba? Ganun po kailangan, ha? Ganun po kailangan. Meron kang sufficient in substance and sufficient in evidence. Dahil po kay BBM, wala silang sufficient evidence eh. Wala silang mapakita na adik, na kumita, na direktang kumita ang Pangulo. Dito, marami po. May Ramil Madriaga, meron po tayong COA, meron po tayong AFP. Lahat po ito, sufficient in substance. And ang iba dito, tinalakay na po ng Quadcom. Napatunayan po. Diba? Oh. Ano yun? Kaya Nyolong nagsalita na naman yung buga kasi nga nakita nila yung interrogation ginawa sa complainant. Kaya hayon, lumabas na walang pruweba. Tama, Chupaeng. Tama yun, tama. Oh, di ba? Oh. Yan po ang mahirap dyan. Ipa-play lang yung video. Ipi-play po yung video dito ng good governance hearing. Sabihin, paano nyo po nalaman? Sabihin ni Luis Toro, how can you conclude that this impeachment against the Vice President is sufficient in substance? Article 1, betrayal of public trust. Sabihin ngayon nila, nila Akbayan, tsaka ng Tingting Pilipinas. We can show you a video regarding the good governance hearing in which Sara Duterte committed a betrayal of public trust. Napaka-basic. Papakita yung record ng COA, papakita yung record ng AFP, papakita si Gina Acosta, binigay kay La Chica, yung 125 million, basic na basic. Aray ko. Basic na basic. Ganun kabilis. Sila, wala. Wala silang mapakita sa presidente na si presidente kumubra ng maleta. Wala silang mapakita sa presidente na ang presidente nagdodroga. Wala silang mapakita sa presidente na ang presidente ay pinakulong si Rodrigo Duterte. Wala silang mapakita sa presidente na ang presidente ang pasimuno ng BBM parametric. Wala. Pero kay Sara, baliktad lahat. Pipiplay mo lang yung video, may ebidensya ka na. Patayin na si BBM. No joke. Oh, ganun po, di ba? That's for the committee only. May ano pa ho ba ito? Merong oral reading of the committee report para marinig nung lahat bago magbotohan? Pwede. Just for the record, para mabasa natin at pumasok sa records sa transcript of Records and Justice Committee, the Opo. contents of the committee report that the members will be approved. Parang sa yung sa korte. Babasahin muna nung Totoo yun. Magandang point yan, Chupaeng. O, para mabilis. Tama si Chupaeng. Ibi-play lang po. Patayin mo si BBM, si Lisa Marcos, si Speaker Romualdez. May kinausap na po ako. No joke. Aray ko. No joke. Ibi-play lang po yun. Sufficient in substance na yun. Ganun po kabilis kay Sara. Ibi-play lang yun. Tama si Chupaeng. Betrayal na po yun. Threat sa presidente po yun. Ganun po kasama yun. Putik tayo nga kapag nasa airport ka, magsabi ka na ng bomba eh. Hindi mo pa sinabing papatayin mo sila, sabihin mo lang bomba eh. Kulong ka na eh. Eto, live sa television, live sa mainstream media, live sa social media. Sinabi mo, patayin mo si BBM. No joke. Ano yung no joke sa DDS? Ano yung no joke sa DDS? Hindi daw totoo yun. Saying lang daw yun. No joke, saying. Kumbaga, nakasanayang salita lang daw po yung no joke ni Sara. Parang ako, nakasanayan ko karayuma. Parang
saying ko yung karayuma. Si Sara daw, lagi daw no joke, lagi nagsasabi. Ayun daw yung sabi ng mga DDS vlogger. Aray ko. Saying lang daw ni Sara yon. Kundi ba naman kay Bobo? Expression. Bobo! Aray ko. Bobo yung mga DDS talaga no? Yun lang, tapos na si Sara doon. Clerk of court, no, di ba? On the matter of ganyan versus the chuchu. Correct. Tapos ang The haba-haba. committee finds. Pero yung dispositive portion lang inaabangan ng media. So may ganun po, pwedeng basahin yung report, no, Congresswoman? Yes. Yeah. I think it will be better kung basahin so it will form part of the transcript of records of our committee hearing on Monday, no? Opo. But our committee report should be very simple and very short, no? Opo. It should only contain the determination as to form and the determination as to substance of both the De Jesus complaint and the Masa et al. Impeachment complaint. Alright. Sige. Ayan. So, punta naman po tayo dun sa Vice? impeachment naman ng vice-presidente. Ano po? Babalik na naman tayo dun sa una. Parang wala naman po atang magiging diferensya dun sa naunang na-file mga last ipinasa, year. no? Oo. Dinagdagan lang doon sa Madriaga testimony, yes. Sa tingin niyo po ba, pwede ka po bang magsabi ng inyong personal on this? Or should we wait for the committee? Parang hindi. Hindi pwede. Ba yan? Ang tagal pa. Kailan po ba ito maaaring mapag-usapan Parang ko? hindi. 10 days, 10 Oo, working days. tagal pa. Yeah, 10 working days. Ito na naman tayo sa session and calendar days. Basta as soon as ma-refer sa Justice Committee, we will definitely... Tandaan nyo po na kay Speaker Bo GD na po yan Speaker Bo GD na po ang impeachment. Then this Speaker Bo GD will transfer this to the Commission on Justice. And this Commission on Justice will tackle this impeachment against Bobong Sara Duterte. Aray ko. start the deliberation on the substance and the form. Oo. Anong tawag dito? Kailan ho ba ang break ulit ng Kakapasok pa nga lang. Hindi, mabilis lang, may break agad. Break yan. na naman. Sa March ho ba o April? Tony, parang overwhelmed ako ng trabaho. Nakalimutan kong i-check kung kailan yung recess namin Oo. Tama po yan. At least kayo nga po, busy sa pagtatrabaho. Yung isa sumisweldo. May holy, ay grabe. Hoy, sino ba yun? Sumisweldo, hindi nagtatrabaho. Sino ba yan? Grabe naman to news anchor na to. Aray ko. Ba't ginaganon nyo si Sara? Ba't ginaganon nyo? Bastos kayo Nagtatrabaho, hindi nagtatrabaho, sumisweldo. Ganun mga Duterte. Aray ko. Masanay na kayo, ganun mga Duterte. Mga buwakan ng Naman partner. sorry. May Overwhelmed ako ng trabaho. Nakalimutan kong i-check kung kailan yung recess namin Oo. Tama po yan. At least kayo nga po, busy sa pagtatrabaho. Yung isa sumisweldo. may holy, ay grabe ka naman partner. sorry. May Holy Week break syempre dahil Holy Week is April 5 na ba? That's what I'm looking forward to, no? April 1 to 5, that's the Holy Week. Yun ang break, yun ang break Pero before that, yeah. magre-recess ho ba ang House before Holy Week? I'm sorry, I'm really not so certain kung kailan yung recess. Wala ba? Sana dire-diretso na to. Wala muna kayong break para ma-impeach na yung hype na yan. Aray ko. Namin, no? Sige. I-check ko para next time ma-interview mo ko, I can answer that question. Baka kasi po maabutan na naman kayo ng ng recess sa pag-debate dito sa oo. VP. Dahil that would mean may konting pahinga muna after the Holy Week muli, Yes. maaring mag-resume ng deliberation ng House Justice Committee. And it happened last year. Ay, oo nga. Diba? Naabutan. Ganyan yun Nabutan yun sa VP. Correct. Kay VP din yun diba? Oo. The VP impeachment. Naabutan. Inabutan ng eleksyon yun Hayop na yun, tsaka ng break. Tapos di natin alam si Chis Escudero. Dinidilaan na pala yung kuyukot ni Sara. Hayop na to. Fourth tweet ka ng ina ka. Aray ko. Naabutan. Alam mo partner, dahil alas 6:05 na, bigyan naman natin ng pagkakataon na makapag-renewal of vows na si... Wag na! Kasama pa nga natin si Kong Jinky Hindi. sa Sunday naman na yun kahit na ba? Sagarin na natin. Kailangan ilatag yung mga lamesa, yung catering. Ano ka ba? Handa ang mga... Yung mga tolda. Magpa-practice pa ng first dance ulit. O pati yun. Oo Sige. nga. But congratulations Yes, sa inyo pong dalawa po. Kong Jinky. Sa inyo pong anniversary. Thank you, Tony, Enrica. Thank If you you po, have time, join us. Salamat po ulit. Sana ma-interview natin si Sana ma-interview natin dito si Ma'am Jinky Luistro, no? Aray ko. Sana. Ayan po Ayan po yung ayan po si Ma'am Jinky Luistro na ayan po ang gagawin sa impeachment ni Sara Duterte at naging impeachment ni BBM. Yolo, pa-jacket daw si Janelle. Na-jacket ko na yan matagal na 1982 pa. Janelle, nasa ka ba? Wala ka ba jacket? 1982 pa, may jacket ka na. Aray ko.
Masaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan nang maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-lagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang
labis na nag-aalala. Baka